At ang unang pag-uusapan natin ay yung sinabi ni VP Sarang Duterte na meron ba bang tayong bayan sa 2028. Naku po, alam mo, tamang-tama talaga to sinabi niya sa kanyang huling panayam. Tama yung meron pa ba tayong aabutan ngayon 2028? Ang ibig bang sabihin nun, Madam President Sara Duterte, kailangan ng palitan? Kasi kung ganyan ang inyong analyzation na meron pa ba tayong bayan sa 2028, Madam President, save our country as early as now. Hindi, ako yun ang una ko naisip kasi tama siya dun Tama siya dun, kahit kanino nyo itanong, talaga nga namang masasabi mong tangina, wala na, bulok na talaga ang Pilipinas. Wala na, finish na. Alam mo yon, in 3 years, tinapos ni Marcos. Gago! Tinapos ni Marcos ang Pilipinas. Wala na tayong naabutan. Lahat ng utang, grabe, lumobo na. Wala nang mga investor, mga foreign investor. Kasi kahit yung corruption issue, ngayon, lalo na naman pinag-uusapan yan dahil merong naglabas na talagang tayo ang isa sa pinakamataas ang korupsyon, di ba? So, ibig sabihin, mga kababayan, wala na talaga tayong bayan. Madam President, I think you're wrong. I think you're wrong na 2028, wala tayong aabutang bayan. Hindi, I think you're wrong. Kahit ngayon pa lang, wala na po tayong aabutan. Ngayon pa lamang po, wala na tayong aabutang bayan. Kaya, kung maaari lang, siguro, kayo, tatanungin ko kayo, pwede nyo i-comment agad-agad ngayon din, Gusto nyo ba na iligtas ni VP Sara Duterte ang Pilipinas? Yun. Gusto nyo ba salbahin niya ito? Kasi kayong mga nakikinig sa akin at nanonood sa akin, maraming nakikinig dito na mga yayamanin hindi ko walang biro. Kahapon nagugulat ako nung binabati tayo sa Davao, mga yayamanin yun O mga bag, Chanel. Walang biro. Yung mga sapatos, Loewe, mga ganun naka Rolex, babatiin ka, banat ba nakikinig ako sa'yo. Sabi ko, akin Rolex mo. Kung talaga nakikinig ka, biro lang. Nakikinig ako sa'yo. Sabi ko, mga bigatin to. Sabi ko, pambira, oo. Sigurado ako mga negosyante ito. Marami sa mga negosyante nating kababayan, talagang frustrated na. Frustrated na po sa nangyayaring korupsyon sa Pilipinas. Na tila, na kaysa na solusyonan ni Marcos, lalo tayong bumaon. At hindi naniniwala ang taong bayan na wala siyang kinalaman. At sa katunayan niya, meron niya lumabas ngayon, di ba? Yung recent nilang na issue, lumabas po yung issue na siya po ay nakikipag-text, di umano, allegedly. At talagang pinadeliver niya yung almost 8 billion dun sa Nara. So tama pala, kasi nagko-collaborate yung kay Gutesa, di ba? Na nag-deliver siya dun sa Nara. Although akala niya kay Romualdez yun. Di ba noong una pa lang iba na nabasa ko? Sinabi ko na kagad sa inyo to noon nung napanood ko yun, sabi ko, bakit sa Malacanang at kay Romualdez daw, dun sa Nara? Nagdi-deliver ka na doon sa BGC ng bahay ni Romualdez. So why separate in a different house? Hindi yun, kasi alam nyo kung bakit? Kung bakit hindi nagtutugma yun? Kasi kung ikaw may pera, di ba? Ilalagay mo lang sa isang bahay. Bakit? Doon mo ilalagyan ng full force security. Ang hirap maglagay sa dalawang bahay na magkaiba ang security, tapos lalagyan mo pa yon. So ilalagay mo lang dito sa isa para pagka tinakbo mo at kinuha mo, madali mo itakbo. Di ba? Ganun yun bakit dalawa? So ibig sabihin, malamang sa malamang noong una, sabi ko, bakit kaya meron dyan? Malamang, diretso niya sa Malacanang. But definitely not inside Malacanang. Why? May CCTV yun. Delicates, baka mag-leak. Diba? So, kukuha sila ng isang private house na kung saan hahatiran ng pera. Instead of doing it Malacanang. Kasi siyempre napakaraming protocol dyan para makapasok. Tapos kailangan mo. Tandaan mo yan po ay nasa batas natin ng proteksyon ng PSG. So mas mabilis mag-leak pagka kung sakasakaling dun dadalhin. So kukuha sila ng isang bahay na private na para doon ang hatiran ng pera.
Yun yung naano ko noon na teorya ko yun yan di ba? Tapos, ngayon, unti-unti na, si Zaldico, nilabas na. Uy, hi Zaldico, balita ko, dismiss na daw yung kaso. Pwede na tayo mag-usap. Usap tayo. Mag-usap tayo at i-reveal mo na sa akin ng lahat ng nalalaman mo. Sabihin mo din sa abogado mo, kontakin ako. Lahat ng nalalaman mo, ibulgar mo na. Inilaglag ka na Paninindigan mo pa rin yan? Unless meron kang deal. Kasi tira na nahimik na yung paghahanap ni John Vic sa'yo. Baka may deal nang naganap. Wag mo nang wag ka nang maglabas-labas pa ng video dyan na series. Hindi ka na namin pakikialaman dyan. Baka may ganun po bang deal sa inyo ang Malacanang? Hindi, nagtatanong lang ako kung may deal sa inyo kasi tila na nahimik na kayo. Bakit? Anong meron? Ba't kayo biglang na nahimik na? Tumatiming ba kayo? O baka naman meron na kayong kasunduan sa Malacanang? Ano po ba ang siste? Kung ako sa iyo, kontakin mo ako, interviewin kita live sa SMNI. Via Zoom ka, di ba? Contact lang, madali lang yan. Alam mo naman, may mga common friends tayo na pwede mong kontakin So sabihin mo lang, kung interviewin kita via Zoom para marinig yung panig mo. Kasi ikaw isa sa mga nagsiwalat nung Nara. Di ba? So, ibig sabihin, baka gusto mong isabihin na lang totoong nalalaman mo kasi may lumabas na naman ngayon, di umano, allegedly, text daw ni Bongbong Marcos at saka yung Yusek Bersamin, yung anak, yung pamangkin ba yun? Di ba? So, may lumalabas na text message ngayon, nilalabas ni Tino yan, nilalabas ni galing daw kay Libiste, baka gusto mo magsalita patungkol ho dito, di ba? Pero ito, pakinggan muna natin yung matinding banat po ni VP Sara Duterte patungkol dito sa may bayan pa ba tayo na matatagpuan sa 2028. Ako talaga, disagree ako dito kay VP Sara. Ngayon pa lang wala na di ba? Huwag mo nang antayin yung 2028, madam. Tumakbo ka na ngayon pa lang din. Biro na, wala namang kampanya. Wala namang eleksyon ngayon. May Pilipinas pa ba sa 2028? Yan daw dapat ang isipin kung kesa tanungin si Vice President Sara Duterte kung tatakbo siya sa pagkapangulo. Inisa-isa rin ng bise ang anyay ka-impeach-impeach na mga ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos kahit lusot na ito sa reklamong impeachment. May express report si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Exclusive. Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ang dating magkaalyado na parehong naharap sa reklamong impeachment. Pero si PBBM ligtas na matapos ibasura ng Kamara ang Grabe yung pinayat ni BBM, Alam mo, sa siyensya, sa mga doktor, walang problema sa pagpapapayat diet. As a matter of fact, healthy nga yung magpapayat. Pero yung sudden change ng timbang mo, o yung biglaan. Kaya huwag kayo magtataka yung mga nagpapapayat dyan na dahan-dahan kayo. Matuwa kayo. Kasi pag biglaan yan, may problema sa katawan ninyo. Kung dahan-dahan, ibig sabihin, talagang you're just losing weight. Di ba? Dahil sa inyong ginagawang diet o kaya exercise. Pero pag biglaan, there is something wrong. Kaya dapat talaga, itong si Marcos, maglabas na ng medical bulletin dahil ang daming ang chismis Ako, ngayon ko lang nalaman na chinichismis pala na meron siyang cancer. Hindi ko alam yun Hindi ko nababalitaan yun Hindi kasi ako, sabi ko sa inyo, di ba, ako yung tipo ng tao na medyo malayo pagdating sa chismis. Pag chismis, tablado na kagad sa akin yan I mean, hanggang walang pinilalabas, tablado kaagad sa akin yan. Hindi ko na pinapansin yan. Hindi ko na kiniklik kasi alam kong chismis. Ayoko ma-trigger, di ba? Nung nakita ko recently at sinagot na Malacanang yung tungkol sa issue ng cancer, di ba alam niyo naman na ang aking nanay na namatay po ng cancer. So, medyo meron tayong mga pamilyar na akaalaman diyan sa cancer. At ang isa nga daw niyan ay yung weight loss, which is alam ko din yun kasi nga nangyari nga sa nanay ko. At nung tiningnan ko, inobserve ko si Marco, sabi ko, biglaan yung niya Hindi hindi yung unti-unti, di ba? I mean, si Pangulong Duterte nung naging Pangulo, pumayat din naman Di ba? I mean, pumayat din siya from dun sa 2016 campaign, unti-unti. Pero nakikita mo unti-unti. Span of 6 years bago siya. At saka, hindi yung sudden. Yung, iba kasi yung sudden na in a month, bigla, babagsak yung katawan mo, yung mukha mo magiging, may problema. Kaya dapat talaga, eto si Bongbong Marcos, maglabas ng medical bulletin.
Kasi nga, sabi nga ni VP Sara Duterte, yung health issue niya, ay yan ay impeachable kung sakasakali, di ba? Yan ang isa sa dahilan kung bakit dapat ma-impeach sa isang presidente, yung kanyang kalusugan o yung kanyang health. Sabi nga niya, parang wala nan sa tamang pag-iisip, di umano, allegedly. Ang reklamo sa kanya. Si VP Sara may nakabinbin pang 3 reklamo. Pero para sa bise, malinaw na may impeachable offense si Pangulong Marcos. Kauna na impeachable offense yung pagpirma ng budget na alam mong galing siya sa bill na may mga blanco at merong mga insertions. Impeachable offense din yung humihindi ang isang opisyal kapag merong nagtatanong ng competency niya na mamuno at may nagsasabi na gumagamit siya ng illegal na droga. Sinabi yan ng bise sa libing ng namayapang tsugi na si Bong Duterte. Tama yan alam mo. Tama yung sinasabi niya na, na impeachable, ganyan-ganyan. Alam mo, isa siya sa mga unang nagsabi niyan Isa siya sa unang nagsabi niya na yung blanco, diba? Yung blanco na lumabas ay impeachable yun. Which is, it's not a small thing. It's billions. Blank. Billions. Pera ng taong bayan, it is not your money. So doon pa lang, talaga impeachable na yun. That's enough substance. Kaya nga, yung alam mo yung yung ginawa nito ng Kamara na pagpabasura doon sa impeachment ni Duterte, ni Marcos. Yan po ay really impeachable. Bakit? Kasi yung substance noon yun na lang blanco yun ay public record. 'Di ba? I mean, that's more than enough para magkaroon ng substance, and yet wala. Sa Davao City, tuloy-tuloy din daw sa paghanda ang kanyang kampo sa nilulutong paggulong sa kanyang impeachment complaints. Nagpasa rin din si VP Sara sa banat ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nagpapakalat umano ang bise ng fake news. Matatanda ang tinawag ni Castro na kasinungalingan ang sinabi ni VP Sara na hinaharas umano ng administrasyon ang mga kaalyado niyang senador. Sinasabi ko na nga paulit-ulit na na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan. Dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Natanong ko rin si VP Sara tungkol sa 2028 elections kung saan matunog at posible niyang makalaban sa pagkapangulo sina Senador Riza Ontiveros o Naga City Mayor Leni Robredo. Unang-una ang tanong, meron pa bang bayan, meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, sa lahat ng economic indicators, kahit sa korupsyon, lubog na tayo. Sa alita naman ng Chinese Embassy at mga opisyal ng Pilipinas, mungkahi dyan ng bise, dapat ayusin natin ang ating relasyon sa lahat ng mga kapitbahay natin at sa lahat ng iba pang mga bansa sa buong mundo. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Nako, alam mo, ito Mama VP Sara Duterte ingat kayo doon kay yung kay Montalvo na yan. Diyan sa Davao. Naku po, pagka mga ganyan, alam mo nakarakas. Hindi Sorry pero katotohanan lang Pag mga ganyan, delicates yan. Huwag mo nang pagkakatiwalaan yung mga ganyan, ma'am. Sabi ko sa inyo, ako, nasabi ko na ito. Nasabi ko na ng ilang beses sa mga kakilala ninyo. Basta ganyan ng karakas. No thanks na. Parang delicates na yan. Mahirap. Kaya ingat kayo kasi baka baluktutin na naman lagi ang pahayag ninyo. Kasi ngayon nga, binabaluktot na naman nila yung pahayag ng tao ng news kung ano yung sinasabi ninyo. Delicate yan. Tapos kukuha sila ng opinion. Kasi ganito style ng ganito ang style ng media. Interviewing ka. Tapos medyo babaluktutin yung interview sa'yo. Di ba?
Tapos, itatanong sa kabila yung sagot. Na yung kabila naman, hindi nag-research, nagre-rely lang do sa tanong ng media. So, sasagot siya sa misquote o chap-chap na pahayag mo para mag-away kayo, para bangayan kayo. Ganun ang ginagawa ng media. Hindi, walang biro. Ganun ho talaga sila. Kayo ho, ma'am, delicates po yan. Ako, advice ko lang po. Basta mga ganyang karakas, ganyan ang lahi, delicates po yan. Walang biro, walang matiti. Kaya nga yung ako, ilaga ko sa mga ganyan eh. Totoo lang ha. Kahit mga vlogger, basta ganyan ang karakas, delicates yan. Maniwala, sabi ko sa inyo, kaya bawal sa Banateros yan eh. Sa Banateros, matitikas lang, yung sigurado lang. Pero pag hindi sigurado, no thanks. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa